Bistado ang umunoy pagpapanggap ng isang lalaki bilang abogado na ipinagmamalaki pang may koneksyon daw siya sa mga ahensya ng gobyerno. Ang suspect nakatangay ng mahigit kalahating milyong piso sa isa niyang kliyente. Narito ang aking eksklusibong pagtutok. Walang kaalam-alam ang suspect na ang meeting pala na ito na pinatawag ng isa sa kanyang mga complainant sa isang coffee shop, patibong pala ng mga pulis para siya'y madakip. Karapatan po kayong manahimik, karapatan po kayong nawalan bigo. Inaresto ang lalaking ito sa bisa ng warrant of arrest sa kasong estafa at usurpation of authority. Ayon sa San Juan Police, inireklamo ang suspect na nagpapanggap daw na abogado at nagpipresentang makakatulong sa mga problemang legal ng kanyang mabibiktima. Noong 2019 po ay nagkaroon to ng kaso sa Santa Maria, Bulacan. At noong 2024 po ay nagkaroon din po ng same case pero po sa Pasay City naman. Meron pong kaso, dismiss na. Anong masasabi niyo? Talagang involved ba kayo rito? Ginagawa niyo yung ganitong racket? Hindi po. Eh ano yun? Ba't kayo kinakasuhan? Anong totoo rito? No comment na muna po ako. Isa si alias Sheila sa mga nagdemanda sa suspect matapos daw nitong tangayin ang higit sa 600,000 pesos niyang savings. Maayos ang bihis, nakabarong. Talagang tindig pong abogado. Sabi niya matutulungan po daw niya ako. Problema sa lupa ang inilapit daw ng biktima sa suspect na nagyabang na raw agad na may koneksyon siya sa mga ahensya ng gobyerno. Pero mula 2022 ng kanya itong makatransaksyon hanggang ngayon, wala pa rin nangyayari. Na-depress po, tsaka yun. Siyempre, alam niyo naman po kung paano kumita ng pera. Sana wag masyadong agad nagtitiwala. Mahirap po. Masakit. Ayun ba yung abogado talaga? Graduate lang po. Meron mo kayong lisensya para mag-practice po? Wala po. Ba't yung ginagawa nyo? Tulong lang, nilapit lang po, tulong. Paalala ng pulisya sa publiko, lalo doon sa mga makikipagtransaksyon sa mga abogado. Verifikahin po ng maayos ang identity po at ang background po ng ating mga kausap. Huwag po tayo basta maniniwala sa kanila at hingin po natin yung credentials nila kung sila'y totoong mga professional. Para sa GMA Integrated News, Emil Sumangil, Nakatutok, 24 Oras.